Good morning! Today pag-usapan natin ang reasons bakit dapat kang bumili ng Yamaha Aerox V2 or para sa'yo ba to? Kung para kanino ba to? Deciding factor kung bibili ba ako ng Aerox. Yan, yung quality niya, yung ganda niya. So number one, pag-usapan natin is yung looks. Yan, so kung makikita nyo, syempre, unang-una sa pagbili ng motor, dapat gusto mo yung itsura, yung pinaka-look nung scooter, big bike, or kung ano mang underbone yung bibilin mo. Ito lang yung nag-iisang motor na bibilhin mo at gagamitin mo pang daily. For example, yun yung scenario. At syempre, pang rides mo sa weekends. Syempre, mahilig ka, for example, sa mga sports bike at premium looking na motorcycles. So, si Yamaha Aerox, ito ay isa sa pinakamagandang scooter na option mo na nasa market ngayong 2024 pagdating sa mga sports looking na scooter. Hindi lang basta sa looks, pag tinignan mo yung motor, pati pag nakasakay ka na. So yan, ito yung mga parang nagiging detailed na impression natin sa Yamaha Aerox. So habang nagra-ride ka sa Aerox, yon, mafe-feel mo yung parang kang nakasakay sa R15. So hindi naman sports yung kanyang sitting position. Yan. Medyo may pagkaganon siya. So, mafe-feel mo na nasa sports bike ka. Parang ganon, sports scooter. Mula sa face ng Aerox, pag titignan mo siya sa malapit, sa malayo, yung dash niya while riding, yung riding position niya, as I've said. At syempre, yung kanyang tail section. Isa sa nagustuhan ko sa Aerox, hindi ko napapansin to dati, is yung tail section niya. Napakaganda nung pagkakahulma, napaka-sporty niya, super ganda. At some point or yung depende sa preference mo or may mga view siya na mas maganda pa actually itong tail section ng Yamaha Aerox V2 na 2024 compared sa R15. Number 2 na reason bakit ka bibili or bakit kailangan mong i-consider yung isang motorcycle or yung pagbili ng Aerox V2 is yung power or performance. So, kung mahilig ka sa power, mahilig ka sa speed, yan, mahilig ka magmabilis. Dahil sa 155cc nitong Aerox V2, na may 15 horsepower, same engine with the R15, MT15, SXR 155, mostly lahat ng 155cc ng Yamaha, I think even the Sniper and yung NMAX, instant kasi yung speed nila. So, from 0 to 90 kph, instant yan, ilang seconds lang, parang nasa 4-5 seconds nakukuha mo na, depende sa rider of course, pero nasa ganun lang, seconds lang makukuha mo agad yung ganong speed. Yan, para sa mga matatagal na riders lang of course, as I've said, amateur riders, yan, nakukuha agad yan. Siyempre sa mga beginner, safety pa rin, dahan-dahan, keep safe riding, mas importante pa rin yan. Kailangan natin, pag nag-overtake kasi yan, so isa yun sa mga kino-consider ng mga talagang, yung mga nagmomotor na talaga. Kasi, yun, maraming nabibitin, ayaw nila na, yun, pumipila sa traffic, or ganon, something like that. So, isa sa kino-consider lagi yung power performance, especially sa mga bumibili ng ganitong klaseng motor. So, aside from yung overtaking, so, kasi pinangra-rides natin yung motor. Karamihan sa mga nagmo-motor ngayon, hindi na lang siya pinang-daily na pang-work, pang-hatid ng ganito. Pinangra-rides pag weekends. So, marami sa rides na yan, since this is not a big bike, o kahit sa big bike kino-consider lagi yun, is pag yung straight yung highway, na walang ibang sasakyan, free yung daan, doon mo kasi mas magagamit yung 155cc or yung 15 horsepower niya. Mas mabilis, hindi ka maiinip, hindi ka ahantukin. So, magiging engaged ka doon. Yun yung isa sa mga binabayaran mo doon sa performance ng ganitong klaseng engine at ng ganitong klase na scooter. Nabanggit ko kanina yung kanyang riding position or yung ergonomics niya. So medyo sporty kasi si Aerox pagdating sa pag-upo, unlike if i-compare nyo siya sa mga scooter like Fascio, ganyan, or yung i-compare nyo siya sa Honda Click 160, i-compare nyo sa ADV 160, i-compare nyo sa ano ba bang mga scooter, NMAX, yan. So, compared sa mga yun, medyo sporty yung upuan, yung riding position nito. Yan. So, from there, mafe-feel mo kasi na yung speed niya mas mafe-feel mo. And hindi mo inaalala na dahil doon sa speed niya, yung instant power, yung instant torque, na umangat yung harap ng motor. Kasi medyo naka-lean forward ka.
So, yung hindi naman nakalin na sasakit yung kamay mo, pero yung center of gravity mo medyo mas nasa harap. So, hindi siya ganun aangat. Number 3 is yung price or yung cost niya. Second hand or brand new, second hand price nito is 100k. Yan, going up depende sa odometer. So, kahit sa brand new price niya, para sa mga base model ng Aerox V2, para sa akin walang tatalo if you're like looking na ganun, yung medyo sporty side. Sa Aerox, walang tatalo sa Aerox pagdating sa price. Kasabayan na chinek ko nito is yung Honda Click 160. Pareho kong tinest ride since second hand sila. Yung Click, kinonsider ko talaga kasi marami nagsabi na maganda siya. And na-try ko yung Honda ADV, maganda yung engine performance, kaya talagang medyo kinonsider ko si Click. Ganda yung takbo, pero natalo talaga yung Honda sa Yamaha pagdating sa quality ng ride or yung feel niya. Pag sinabing quality ng ride, yun yung takbo mo na nararamdaman mo na mas safe ka, mas stable yung motor, mabilis or mabagal man siya. Pero hindi agad na yung parang feel mo na magsaslide yung bike. Yung kasing Click parang may ganun feel. So mas premium feel yung andar, yung engine, yung smoothness ng Aerox. Sa takbo, sa parts, sa quality na ginamit kay Aerox. Napakalayo niya sa Honda Click 160. Hindi ko sinasabi na pangit si Click, no, pero yun lang yung na-feel ko nung tinest ride ko sila and chinek kung pareho. Sabay kong chinek yung tinest ride to. Kaya yung Aerox yung binili ko sa bandang huli kasi from the feel ng mga button, pag-click mo ng signal light, yung starter niya, pati yung feel ng upuan, pagliko mo ng handlebar, pag kumu-corner ka, pag kukunin mo yung speed mo, yung smoothness niya, yung quality, hindi mo masasabi na ganun din si Click or na ibibigay niya yon para sa price point niya. Para sa akin, hindi sulit sa 100k going up na second hand price yung Honda Click. Since priority ko for buying this second bike ko kasi to is yung magra-rides ng weekends. Pero nagagamit pa rin siyempre pang daily, pang hatid ng mga bata, coffee run, depende kung saan ako utusan ni Mrs. yan. So, sulit na sulit si Yamaha Aerox V2 na 2024 for second hand. Para sa akin, mas piliin yung bumili ng second hand nito kaysa yung brand new price. Kasi paglabas nyo ng kasa, wala naman mag-iiba dun sa motor. Ilang odometer lang, like ito 3,000 odo lang, same lang ng brand new, wala naman mag-iiba. Makakatipid kayo compared nung bibili kayo ng brand new sa kasa. Yung name nyo lang naman yung hindi malalagay, which pwede nyo naman ilakad. Basta siguraduhin nyo lang na complete yung papers nung pagbibilihan nyo tulad nito. Napakasulit nito para sa price point niya na second hand. Don't forget to subscribe and thank you for watching as always. Ride safe lahat.